Magandang gabi muli po sa inyong lahat at welcome once again sa ating another edition ng God's Word for You. At tonight we will feature one of Pastor Boyd Vinicius preaching last year, and it's entitled Knowing Who You Really Are. At napakahalagang malaman po natin ito ngayong 2021 na tayo po mapalakas muli. Kaya let's just open our hearts and receive from the Word of God, and let's listen to Pastor Boyd as he shares this word. God bless. Sige po, tayo po ay mag-pray muna bago tayo magtuloy-tuloy. Hallelujah. Sapagkat kailangan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon, ang Banal na Espiritu. Yes, Lord, we thank you, Lord, for your presence this morning. Hallelujah. We believe, O God, na ngayong umagang ito, hinihipong po ang puso ng bawat isa. At bibigyan mo kami ng tainga, Panginoon, na makikinig sa iyong mga salita. Gagawin mong matabang lupa ang aming puso, Panginoon. Hallelujah, na kung saan ang mga salita na aming maririnig sa umagang ito ay tutubo, Panginoon. Hallelujah. At ito po ang magdudulot ng kalaguan ng aming buhay espiritual, O God. Yes, Lord, ito po ang dahilan kung bakit nagpupunta kami sa church. Maraming beses na, hindi namin mabilang kung ilang beses na kami nagpunta sa church. Lalo na, Panginoon, yung iba dito na matagal na rin na kasama sa church na ito, O God. Hallelujah. Maraming beses na kami nakakarinig ng iyong salita. Subalit, tuwing linggo, Panginoon, at sa araw-araw ng aming buhay, kami nauuhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Sapagkat kailangan namin, O God, ang iyong salita sa aming buhay, na kung saan ito po nagbibigay ng direksyon sa aming buhay, nagbibigay ng liwanag, Panginoon, sa amin, upang malaman namin ang tamang daan, Panginoon, na sa aming buhay na lalakaran namin, O God. Kaya salamat po sa pribilehiyo na binibigay mo sa amin, na kami nakakarinig ng iyong banal na salita. Hindi po lahat, Panginoon, ay mayroong ganitong pribilehiyo. Marami po mga church, O God, ang nahihirapan, lalo na ngayon sa panahon ngayon, O God, hallelujah. Ngunit narito kami ngayon na binibigyan mo ng opportunity to listen to your word, O God. And we thank you, O God. We praise your holy name. Hallelujah. Salamat po. Ikaw ang kumilos, banal na Espiritu. Gagamitin mo lamang ako bilang daluyan ng pagpapala sa umagang ito. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Katulad po nung nabanggit ko sa aking panalangin, maraming beses na po tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Kung minsan po may mga message na kung saan ay parang maaalala natin, na narinig na natin dati pa, di ba? Dahil sa dalas na ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, mayroon laging bagong revelation. At naniniwala po ako sa sinasabi ng Panginoon na hindi babalik ang kanyang salita sa kanya na nawawalan ng kabuluhan. Amen. Kaya sa umaga pong ito, isang very familiar verse ang ating pong pag-uusapan, na kung saan ay nakapaloob po doon yung mga inawit natin kanina. Okay, yung pong I know who I am, I know who I am. Diba? Tapos yung who you say I am, yan. Purihin ng Panginoon dahil ako gumagawa ng line-up na i-connect ako po dun sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Sige po, tuloy na po tayo. Siyempre po, ang title natin ay, yan na ba? Yan. Parang iba yung font dyan. Ano? Know who you are. Siyempre, in Christ yan. Kilalanin natin kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ako po naisip itong mensaheng ito at binigay sa atin ng Panginoon, siyempre. Kasi po kami pagka naka-assign na mag-share ng Word of God, talagang tinatanong namin si Lord, ang Holy Spirit, tinatanong namin, ano ba yung i-share namin? Ano yung ibibigay namin? Ano yung mensahe mo, Panginoon, para sa congregation? At ngayon po, ang ating pong team ay declaring the mighty works of God. At pag sinabi pong declaring the mighty works of God, kailangan po ang ating buhay ay mayroong tinataglay na power.
enable to declare the mighty works of God. Kailangan po mayroong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon para ma-share natin o ma-proclaim natin ang mighty works of God. Kailangan po nakikita sa ating buhay na ang ating Panginoon ay kumikilos sa atin. Amen. Kaya po napili ko po itong i-share ko sa inyo ngayong umaga. Know who you are. Kasi pag hindi mo kilala kung sino ka, magiging intimidated ka. Magkakaroon ng intimidation sa iyo. Unang-una sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pagpapagamit kay Lord, kung minsan nga sa pagpipray lang, merong intimidation. Pag merong sinabihan, o ikaw na mag-pray, minsan nagtuturuan, minsan nagsisikuhan, di ba? May mga ganun ang pangyayari. Na kung minsan hindi natin alam kung ano yung meron na tayo. At iyon po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. At maiksing verse lang po, pero titingnan natin kung gaano kahaba yung preaching. Sige pa, basahin natin ang ating pong text. 1 Peter 2:9. Ang alam ko, kabisado ni Sister Oy ito sa Tagalog, kaya paki-ano mga sa amin, paki-recite. Datapwat kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. So, basahin po natin sa The Passion Translation. Meron po tayong makikita dito na striking para sa atin. Okay, basahin po natin. Pwede siguro na, ay, hindi nyo makikita. But you are God's chosen treasure, priests who are kings, a spiritual nation, set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness to experience His marvelous light, and now He claims you as His very own. He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Amen. At yan pong verse na yan, dyan lang po tayo tututok sa umagang ito. Ako, madalas ko naririnig itong verse na to. Dati pa, nung, dahil nga po musician po tayo, no, may mga conferences ako na-attenan, laging nakukot tong verse na to. Pero purihin ng Panginoon sa revelation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin, ano ba yung nakapaloob sa verse na to, na kung saan ibinibigay ni Lord sa atin, sa bawat isa, na tumanggap kay Kristo. Iyon po ang susi yung pagtanggap natin kay Jesus, yung reconciliation natin kay Christ. Amen. At ito pong verse na to, taken from the Old Testament. Okay, alam mo yung ano nito sa Old Testament, Sister Oy? Yung katumbas niya. Sige, tingnan natin sa Old Testament. Exodus 19:5-6. Sa King James Version po, sabi dito, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Amen. So ano po, nakita nyo yung connection ng dalawang verse. Ano? Sa Old Testament pa lang, nabanggit na siya. Pero madalas natin naririnig yung New Testament. Kasi mamaya makikita natin kung ano yung difference ng dalawa. Kasi meron po yung merong pagkakaiba sila. Kung bakit nabanggit na sa Old Testament at ngayon binanggit din sa New Testament. So sabi ko nga, doon lang tayo tututok sa verse. Ano yung sabi doon sa una? You are God's chosen treasure. So ito po yung unang pinapaabot sa atin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kayamanan ka ng Diyos. Ayan. So, kung meron po sa atin na you feel intimidated, ano ba yan? You feel intimidation. Ang hirap ang hirap ng kulang ng ngipin. Sinasabi ni Lord na ikaw ay kanyang kayamanan. Okay, tanungin ko kayo, kung meron kayong treasured possession, ano ginagawa niyo doon sa possession niyo na yon? Iniingatan. Ha?
iniingatan, o ano pa? Minamahal, di ba? Ano pa ginagawa natin? Tinatago natin, pinakakatago-tago. Yung mga mayayaman nga, may mga vault yan eh. Di ba? Na talagang sinisecure nila yung kanilang kayamanan. At yun ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Iniingatan kita, mahal na mahal kita. Ayan, tingnan natin. Hallelujah. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, kung maganda kung maisulat niyo yung mga verse, kasi marami po akong verse na isinama dito sa ating pag-aaral. And He chose us to be His very own, joining us to Himself even before He laid the foundation of the universe. Because of His great love, He ordained us so that we would be seen as holy in His eyes with an unstained innocence. Tagalogin po natin itong verse. Tayo daw ay pinili ng Panginoon upang maging tanging sa Kanya, His very own. At bago pa raw, even before He laid the foundation of the universe, ibig sabihin, bago pa nilikha ang buong mundo, ang buong sangkalangitan, universe, nandun na ang pagmamahal ng Panginoon sa atin at pinili na niya tayo. Hallelujah. Ang hirap i-grasp ng ating Panginoon, ano? Di ba? Yung sabihin, talagang yung, sa bagay, ano lang tayo talaga, we are mere mortal, sabi nga sa Bible, di ba? Mga tayo inilikha lang ng Diyos. Ang hirap unawain ang isip ng Panginoon. Na kung bakit mahal na mahal tayo ng Panginoon. Naalala ko ang tatay ko, yung paborito niyang kanta, Why have you chosen me? Ang sabi doon sa kanta na yun, Why have you chosen me? Out of millions, your child to be. Hindi mo ba natatanong ang sarili mo? At hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon? Yung mga nanonood po ngayon dyan sa atin, sa mga tahanan, magpasalamat po tayo sa Panginoon na out of millions, o hindi natin alam kung ganong karami ang tao sa mundo, isa ka sa pinili ng Panginoon upang mahalin niya at i-treasure. Wow! Diba? Marinig lang natin yung salita na yun na we are His treasure. Magiging malakas na yung loob mo. Magiging matapang ka. Di ba? Hindi ka manghihina. Ano man ang mangyari. Sa panahon ngayon, ang dami nating naiisip na magiging alalahanin sa buhay. Di ba? Maraming narinig tayo na wala ng trabaho, ang hirap ng buhay. Di ba? Pero salamat sa Panginoon. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon at ang aking pamilya. Kahit na talagang dumating yung time na talagang sa financially, lahat naman tayo nakaka-relate kayo doon. Lahat tayo naranasan natin yun. Ako po, very apektado ako sa nangyari kasi bukod po dito sa church, ang talagang source of income po natin, nagtuturo tayo. Marami akong sideline May mga eskwelahan tinuturuan, may mga estudyante. Siyempre, nung nag-pandemic, talagang wala lahat yun. So, ang nangyari po, talagang nakaasa lang po tayo sa Panginoon. Amen. At dumating din po yung time na mismong dito sa church, nagkaroon po ng sale. Tawag namin dun sale. Di ba? Kasi may discount. Pero, salamat kay Lord, nitong pandemic na to, natutunan ko talaga yung sobrang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, nakita ko yung goodness ni Lord. Hindi siya talaga nagkulang. Kung ano yung need mo, ibibigay niya. Bigla na lang may magbibigay sa'yo ng bigas. Di ba? May magbibigay sa'yo ng itlog. Di ba? At marami. Financial blessing, meron din. May nag-aabot. Salamat sa Panginoon. At doon nakita ko talaga na ang ating Panginoon, mahal na mahal niya tayo. At naniniwala ako, nakaka-relate kayo. Amen? Pumalakpak po kayo sa Panginoon kung alam niyo yan. At pwede bang pakiharap yung ventilador? Ventilador sa akin. Nasa taas ka. Sabi ko, dito ka sa baba. Pagka nagpipreach na, iba yung pawis na lumalabas. Hallelujah. Ayan, sabi dito, He ordained us so that we would be seen. We would be seen as holy in His eyes with an unstained innocence. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka.
Kung minsan tinitira tayo ng kaaway dyan, di ba? Pinapaalala yung mga kamalian natin, yung mga pagkukulang natin. Pero sinasabi ng Panginoon ngayon, treasure ka niya at ikaw ay holy. Dahil yan kay Jesus. It's because of your relationship with Christ. Sa atin po sarili, wala tayong magagawa. Mahirap po talagang kung tayo lang sa ating sarili, pagsunod natin sa ating Panginoon, mahirap pag sa ating sarili. Pero pagkasama mo si Kristo at nandyan ang Holy Spirit, lagi nagre-remind sa atin, nakakalakad tayo ng diretso sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Nagkakamali tayo paminsan-minsan, pero nandun ang conviction ng ating Holy Spirit na lagi nating kasama. For it was always in His perfect plan. Okay, lagi daw nasa perfect plan ni Lord to adopt us. Nasimula pa lang, pinlano na niya na tayo ay ampunin. Alam niyo ba na ampun tayo lahat? Tayo mga Gentiles na tinatawag sa New Testament. Ang talagang chosen people ay Israel. Pero dahil sa pagdating ni Jesus Christ, amen, we are adopted sons and daughters of God. Amen. Salamat sa Panginoon. As His delightful children, through our union with Jesus, the Anointed One. Ayun. So that His tremendous love that cascades over us would glorify His grace. Yun daw, dakilang pag-ibig ng Panginoon, yung cascades po, ang ibig sabihin nun ay bumabalot sa atin. Magbibigay ng kaluwalhatian sa biyaya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Amen. Hallelujah. At purihin ng Panginoon dyan. Isa pa magandang verse, John 15:16. You didn't choose me, but I've chosen and commissioned you to go into the world to bear fruit. And your fruit will last, because whatever you ask of my Father, for my sake, He will give it to you. Hindi daw natin pinili ang Panginoon. Tayo ang pinili ni Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil pinili niya tayo. Ako nagpapasalamat ako kay Lord. Pinili niya ako, and salamat sa Panginoon na isa ako sa pinili niya na bigyan ng talento sa musika, na kung saan naipoproclaim ko yung kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng talento na binigay niya. Nung minsan si Resdy sa group chat namin, nag-post siya ng isang church na kumakanta ng kanta natin, yung Luwalhatiin Ka. Sa Batangas yun, Batangas. Hindi natin kilala yung church. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga ganun, yung nagbibigay ng sa akin na magpatuloy na gumawa ng mga kanta, kasi hindi man po tayo nare-recognize ng tao, si Lord yung nagre-recognize. Salamat sa Panginoon doon. Hindi man po tayo katulad ng mga composer sa labas na kung saan bawat kanta na gawin nila, kumikita sila talaga na malaki kasi mahal po talaga bayad sa composer. Hindi po tayo ganun. Pero mas malaki yung blessing na tinanggap ko. Sabihin lang ng Panginoon na ako'y kanyang treasure. At ako'y chosen. Napakalaking blessing na nun. And I believe, dadating ang blessing ni Lord. Amen. Lagi ko nga sinasabi, totoo talaga na mayaman tayo. Kasi kahit wala tayong pera sa bulsa, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Di ba? Totoo talaga na we are rich dahil sa ating Ama sa Langit. Sabi nga doon sa kanta na isang kinakanta rin natin lagi, lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Di ba? Mayaman ang ating Father, so we are rich. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na pinili niya tayo. At tayo doon ay commissioned to go into the world. Hallelujah. To proclaim His good news and to bear fruit. Ibig sabihin, mamunga. Mamunga ng kaluluwa at mamunga sa buhay. Dapat nakikita yung fruit sa buhay natin. Dapat ikaw ay kinatutuwaan, kinalulugdan, hindi lang ng ating Panginoon, gayon din naman kinalulugdan ka ng iyong kapwa. Yun po ibig sabihin, nagbe-bear ng fruit. Ibig sabihin, maganda. Sabihin, nagbabago ang buhay, nagbubunga. Nagbubunga yung pabalik-balik mo sa church. Hindi yung ang tagal-tagal mo na sa church, wala pa rin bunga, hindi pa rin nagbabago. Ang kailangan po, nagbe-bear tayo ng fruit. Amen. Fruit that will last, because whatever you ask of my Father, ano man daw hingin natin sa Ama, ay kanyang ibibigay.
He will give it to you. Amen. Hallelujah. Sabi doon sa isang ginawa kong kanta, sinabi mo, anuman ang hingin, sa ngalan ni Jesus ay kakamtin. Di ba? Lahat na hilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay kanyang ibibigay. Hallelujah. Pangalawa, we are God's treasure. Kanina, chosen. Ngayon, we are God's treasure. You are priceless. Very important to God. Ikaw ay walang katumbas na halaga at ikaw ay napakahalaga mo sa Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 7:6, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Kanina napag-usapan na natin yan. Out of all the peoples who are on the face of the earth. Tingnan po natin yung parable of pearl of great price. Matthew 11:44-45. Sabi po dito sa verse 44, again, the kingdom of God is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. Tingnan muna natin yung verse 44 na ito. Ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng isang kayamanan na nakatago sa kabukiran, field. Parang ganyan. At nakita raw ito ng isang tao at ang ginawa niya, itinago niya uli. Mamaya pag-usapan natin ba't niya tinago. And for joy over it, dahil sa kanyang katuwaan, nakita niya kayamanan, umuwi siya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung lupa. Para mabili niya yung field na kung saan nandun yung kayamanan. Ganun ka ka-precious kay Lord. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Ang kaisa-isa niyang anak, binigay niya para sa iyo. At ang ating Panginoong Jesus, ang buhay niya, we can't imagine kung gaano yung agony na dinanas ng ating Panginoong Jesus. Kasi doon pa lang na nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, ay, di ba, yung kanyang luha, yung pawis niya, may dugo. Sa sobrang, siguro sobrang takot. Kasi tao siya talaga noon eh. Nararamdaman niya kung ano mangyayari sa kanya. Kumbaga, nung time na yun, yun yung capital punishment, yung pagpapako sa krus. Isipin mo, ikaw ngayon, hindi pa approve yung lethal injection, wala, hindi. Pero meron time na nangyari sa atin na meron silya elektrika. Kung ikaw, halimbawa, bibitayin ka, alam mo, yung araw, napapatayin ka na, ano kaya ang magiging pakiramdam? Siguro kahit ganong kasarap ipakain sa'yo, hindi ka makakakain. Hindi ba? At yung sobrang agony ng ating Panginoon, hindi lang doon sa paghihirap niya sa krus eh. Yung sama ng loob din niya, syempre bilang tao siya. Yung mga tao na dati niyang mga pinagaling, di ba? Nagmakita siya ng himala, sila din yung nagkanulo sa ating Panginoon. So sama-sama na yun, nahirap na dinanas ng ating Panginoon. Although si Lord ay tunay na tao, pero siya din ay Diyos. So ibig sabihin yung kahit na gano'n ay doon nga nung mamamatay na siya, sabi pa rin niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kahit na gano'n ang ginawa ng tao, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus hindi nagbago. Amen. At gano'ng katindi yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ang ating Ama, binigay niya ang kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buhay at naghirap siya sa krus ng Kalbaryo. Pag maaalala lang natin yan, lagi na natin isipin na i-dedicate yung buhay natin kay Lord. Kasi we are spiritual people. Tayo po ay mga pinili ng ating Panginoon. At ang dapat lagi nating iniisip ay ang paglingkuran at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ngayon, hindi nyo ba natatanong kung bakit kaya tinago pa ng tao yung treasure? So medyo kumbaga trivia para sa inyo. Pero hindi yun tinututukan ko dito sa sermon. Ba't tinago niya, hindi pa niya kinuha? Di ba? Pwede naman niyang kunin. Pero siguro iniisip ng tao na to, baka mahuli siya. Kasi nung daw time na yon, ang batas, kung sino ang may-ari ng lupa, kahit sino makakuha ng kayamanan, yung may-ari ng lupa, siya yung may-ari ng kayamanan. Kaya ang ginawa niya, tinago niya, binenta niya yung ari-arian niya, sa kanya binili yung lupa. Okay?
So, ganun po. Kaya yan yung istorya niyan. So, ang Bible, talagang relevant siya talaga kung ano yung mga nangyayari sa atin sa mundo. Amen. Ngayon naman po yung pearl of great price. So hinahalin tulad tayo ng ating Panginoon sa perlas. A kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Isang yung merchant? Mangangalakal. Okay? Na naghahanap daw ng pinakamagandang perlas. Who when he found one pearl of great price went and sold all that he had and bought it. So katulad din po nung sa verse 44, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung isang perlas na ito na mayroong napakalaking halaga na katumbas. Amen. At ikaw yun. Hallelujah. Ang tingin ni Lord sa iyo ay perlas na mayroong malaking value. You are very valuable to God. Hallelujah. Kaya huwag mong mamaliitin ang sarili mo sapagkat ikaw ay anak ng ating Panginoon. And sa Deuteronomy 32:10, sabi dito, He found him in a desert land and in the wasteland, a howling wilderness. He encircled him, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. Sabi ni Lord, ikaw ang kanyang, you are the apple of my eye. Alam niyo yung kanta na yun? Ano yun? Kasunod na? But then I'll always be around. Di ba? Sabi ni Lord, ikaw ang lagi kong tinitingnan. Lagi ako nakatingin sa iyo. Talagang hindi mo maintindihan yung kapangyarihan ni Lord na ang dami natin. Pero nakatingin siya sa atin. Individually. Di ba sabi nga sa Bible, kahit bilang ng buhok mo, bilang niya. Hallelujah. Ganon ka-powerful si Lord. Ang sabi diyan, tayo daw dati nasa wasteland. Di ba yung dati natin buhay? Kaya magpasalamat tayo kay Lord, pinili tayo. Kung hindi, ano na kaya tayo ngayon? Kasi ako po, praise God, kasi sa maagang edad ko, nagkaroon na ng opportunity na makapunta sa church. Although hindi ako agad tumanggap kay Lord. Pero kumbaga, nandun na yung direksyon. Pero kung hindi po dumating si Lord sa buhay namin, ng aming pamilya, naniniwala ako, baka isa ako sa mga napariwara ang buhay. Kasi noong time na yun, hindi pa namin kilala si Lord, parang maghihiwalay ang nanay at tatay eh. Nanay at tatay ko, hindi sila magkasundo talaga ng ugali. Maliit na bagay, pinag-aawayan nila. Total naman, nasa langit na silang dalawa, pwede ko na ikwento sa inyo. Nahihiya akong ikwento na kung buhay pa sila eh. Pero nasa langit na sila. Alam niyo po ba, nung maliit ako, natatandaan ko, manunod kami ng sine, imbis na mag-enjoy, uuwi ako ng malungkot. Ako pa bunso nun eh, wala pa sa Erwin, 10 years kasi gap namin ng bunso. Kaya ako umuwi malungkot kasi mag-aaway yung dalawa. Alam niyo kung ano pag-aawayan? Yung pag-step lang sa escalator. Di ba yung escalator yung gano'n, yung maakyat? Ang nanay ko kasi medyo malululain. Hindi siya basta-basta yung katulad natin na dire-diretso, di ba? Siya hindi eh. Pagka nakikita niya hagdan na ganun-ganun siya. Hindi niya matsyempohan. Ang tatay ko naman, mainipin. Nagagalit, nagsisigaw agad. Ang tatay ko kasi medyo, kaya evangelist yun eh. Mabunganga. Ginamit ni Lord yung talento niya pagiging ganun. Yung mabunganga siya, malakas ang boses. Tatay ko konting kibot nung hindi pa kilala Panginoon. Konting kibot, sisigaw. Talagang hindi sila magkasundo. Pareho pang panganay. Kaya sa purihin ng Panginoon, nakilala ko si Lord. Dumating si Lord sa buhay namin. Hallelujah. Kung hindi, isa po ako sa mapapariwara ang buhay kasi nakikita ko na parang maghihiwalay sila. Meron pang time no, magpapakamatay nanay ko, nagsasaksak. Ewan ko, naikwento ko dito yon. Nasa langit na siya. Nagpapakamatay siya. Iyak ako na iyak. Bata pa ako siguro mga grade 2, grade 3. Hindi niya maisaksak yung putsilyo. Nung nakita ko, putol pala yung dulo. Iyak ako na iyak. Ayaw tumusok. Yung pala putol yung dulo. Yung ganun po talaga yung buhay namin. Nagbabatuhan sila ng pinggan, flying saucer. Totoo po yun. Naka-live pala tayo, no? Baka marinig na ate ko. Mapagalitan ako. Pero ano naman po yun, talagang totoo nangyari sa amin. Salamat sa Panginoon na isa po tayo sa naging apple of the eye ng ating God. Amen. Hallelujah. And I believe each and every one of us today, meron po kayong mga kwento sa buhay.
Brother Pempe, alam ko yung dati niyang buhay. Konti lang, medyo alam ko pero hindi ko alam yung buo. Pero alam ko na malaking ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa mga pastor natin dito, Pastor Amante, alam ko yung kwento niya, si Pastor Noel. Pastor Noel, kasama ko dati sa banda, talagang magpapatotoo yan eh, hindi na matutuloy sa pagkanta eh, puro patotoo na lang. Kasi sobrang thankful heart na binago siya ni Lord. Nakaporma na kami lahat noon, tutugtog na kami, biglang magkapatotoo siya. At kasi ang namin, vocalista, hindi matutuloy yung pagtugtog namin, uupo na lang kami, magkapatotoo na lang siya. Kasi talaga namang sobra ang pagbabagong ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Let's go on. We are priests and kings. Hallelujah. Chosen, treasure, gayon, priests and kings. Hallelujah. Nung naririnig nyo to dati, naiisip nyo ba kung ano yung significance ng being a priest and being a king? Ano po yung significance natin sa buhay natin itong sinasabi na to, na tayo ay mga, ang priest sa Tagalog, pari eh. Pero sa Bible, ang tawag doon, saserdote. Okay. Mga saserdote daw ng Diyos at mga hari. Okay, tingnan natin to. This signifies the authority and duties that we have as a child of God. Hallelujah. Authority and duties. So kapangyarihan na meron tayo at mga tungkulin na dapat natin ginagawa bilang mga anak ng Diyos. Unahin po natin yung priest. Sabi dito, a priest is required to act as a mediator. Ano ba trabaho ng priest doon sa Old Testament? Di ba sila yung pumapasok sa Holy of Holies? Di ba? Sila yung nagdadala ng prayer. Sila yung nag-aalay. Di ba? Tapos lalabas sila, yung si Moses, papasok siya sa presence of God, tapos paglabas niya, may message siya. Kasi daw ang mga priest ay mediator. Ibig sabihin, tayo yung tagapamagitan. Hallelujah. He is the one who represents the divine being to his subject. So tayo daw, nagre-represent tayo ng divine being. Sabi mo sa katabi mo, representative ka ng ating Panginoon. Tingnan mo nga kung talagang karapat-dapat na representative ng katabi mo. Amen. Siyempre, nasa kanya si Kristo eh. Di ba? Ambassador ka. Ano ibig sabihin ng ambassador? Yung ambassador, nagre-represent ng bansa na kung saan siya ay ambassador. Halimbawa, ako, inappoint ako ambassador ng Pilipinas. I-represent ko yung Philippines. Kung ano yung mga customs ng Pilipino, papakita ko. Kung ano ugali ng Pilipino, dapat nakikita sa akin. Di ba? Kung ano ang buhay ng Pilipinas, dapat makikita sa akin. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay representative. Dapat nakikita sa iyo ang Diyos. Okay? Pag mo nang tanungin yung katabi mo, tanungin mo ngayon ang sarili mo, nakikita ba sa akin ang Panginoon? Amen? Hallelujah. Sabi ko, kaya tayo pumupunta sa church para matuto, di ba? Kung minsan, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Hindi natin na i-represent ang tama si Lord. Konting kibot, galit. Konting kibot, visit. Kanina medyo naiinis na ako doon sa setup natin kasi linggo-linggo. Sa umpisa ayos. Tapos magkakaroon ng problema. Pero I believe bibigyan tayo ni Lord ng magaganda pang gamit. Hallelujah. Ano pa? He is the one who represents the divine being to the subject and in return, from them to their God. So tayo, nire-represent din natin ang bawat isa sa ating Panginoon. Paano natin nagagawa yan? Di ba? Nagpe-pray tayo. We pray for one another. Kahit nga yung mga hindi Christian, pinagpe-pray natin. We represent them sa ating Panginoon. Nilalapit natin sila sa ating Panginoon. Hallelujah. So tayo ay tinatawag na mga mediator. Amen. He acts as an ambassador, a chosen vehicle through whom Yahweh, God has chosen to serve the people and represent Him on His behalf. Ngayon, tingnan natin naman yung sa king. Yan po yung priest. Kasi sabi doon, we are priests and king or kings and priests. Christian notion of a divine right of kings is traced to a story found in 1 Samuel where the prophet Samuel anoints Saul and then David. Di ba?
Si Samuel ang nag-anoint kay Saul, and then si David para maging hari ng Israel. So ano ba ang significance nito sa atin? Sabi dito, the anointing is to such an effect that the monarch become inviolable. Ulitin ko, yun daw mga inanoint bilang hari, sila ay inviolable. Ano ibig sabihin ng inviolable? Untouchable. Untouchable. Yan ang ano ng king. Kaya nga ang hari, di ba? Matindi ang pag yun, sa ano sa earth yung hari ngayon. Meron pa bang mga hari ngayon sa Inglaterra? No. Sino ba hari ngayon doon? Parang kahit nga prince lang, di ba? Sobrang paggalang, mga prinsipe. Hey. Sabi dito, so that even when Saul sought to kill David, David would not raise his hands against him because he was the Lord's anointed. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay untouchable. Kasi anointed ka. Hindi naman ibig sabihin nun na magmamayabang ka na, I'm untouchable. Kaya ka lang untouchable dahil sa anointing na binibigay ng ating Panginoon. Kasi mismo si David nagpakita ng halimbawa, di ba? Gusto siyang patayin ni Saul. Di ba? Pwede na niyang patayin, pero hindi niya pinatay. Bakit? Kasi alam niya, anointed si Saul Kung tutusin, nung time na yun, nawala na yung anointing Papunta na kay David yung anointing Lumipat na sa kanya Kaya lang, alam ni David na anointed si Saul ng ating Panginoon. Nanggaling siya kay Lord. Yung pagiging hari niya galing kay Lord. Kaya hindi niya hinipo si Saul. Pero gusto siyang patayin. Kung kayo kaya yun, maka pinatayin nyo na rin, di ba? Kasi papatayin ka Naalala ko tuloy yung isang pastor na kausap namin. Kung alam niyo yung isang pastor na nabaril. Nabalitaan niyo po ba yun, nabaril na pastor? Kaibigan natin na pastor yun. May nakausap kami pastor, dapat daw mga pastor may baril na rin. Bibili na rin ng baril. Kaya bibili ako ng baril, yung pellet gun lang. Hindi, sabi niya kasi, baka daw kung may baril siya that time, kasi yung palang pastor na yon, may warning na. May mga banta na tinanggap. Sabi, kung meron siyang baril ng panahon na yon, posible na hindi siya mapatay, baka makaganti siya kahit isang putok, tumakbo yung papatay sa kanya. Pero talagang oras na niya, kukunin niya siya talaga ni Lord. Kaya kinuha siya. Kilala niyo po siya, nagpupunta siya dito, mahal na mahal natin yung pastor na yon. Kaibigan natin, kaibigan matalik. Kaibigan ni Bishop, kaibigan ni Pastor John, kaibigan namin ng worship team. Paborito po tayo nun Pag merong conference tayo, lagi kinukuha. Kaya nalungkot kami talaga doon sa nangyari. Okay, ba't ba ako napunta doon? Kasi doon sa untouchable. Okay, He was the Lord's. Tayo pong lahat. Yung katabi mo na yan, anointed yan ng ating Panginoon. Kaya ikaw kung sa sarili mo, medyo pakiramdam mo, natatakot ka. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, gagamitin ka ni Lord. Merong prophecy na binitawan sa'yo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon pero hindi ka sumusunod. Sinasabi ni Lord ngayon na ikaw ay anointed. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil yan sa relasyon mo kay Christ. It's not because of what we do. Hindi dahil mabait ka, hindi magaling ka, di ba? Hindi magaling ka magsalita, anointed ka na, hindi ganun. Hindi magaling kang tumugtog, anointed ka na, hindi ganun. Ang anointing nanggagaling sa Holy Spirit. Ang anointing nanggagaling sa Panginoon. Ang anointing ay nanggaling sa pagpili ng Panginoon sa iyo. Kasi mula pala na tinanggap mo siya, anointed ka na. Hallelujah. Because you are chosen. You are a treasure. You are a priest. You are a king. Hallelujah. Amen. Next. We are a spiritual nation set apart as God's devoted ones. Tayo daw ay mga spiritual na tao o bansa. Tayo mga spiritual na bansa na nakaset apart na. As God's devoted one. Tayo daw ay devoted sa ating Panginoon. Nakatalaga na ang ating buhay sa ating Panginoon. Nakatalaga na po ba ang buhay ninyo kay Lord? Hallelujah. Yung po mga nasa tahanan dyan na nanonood ngayon, ang ating pong buhay ay nakatalaga na sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi tayo nasasawang pumunta sa church. Di ba? Salamat sa Panginoon, tayo meron ng physical service.
Marami pa ako nakakausap na mga church, hindi pa rin sila nagagawain, online pa rin sila. Purihin ang Panginoon. Kayo, ang bawat isa nandito ngayon, sabik na sabik kayo sa presensya ng Panginoon, di ba? Si Lord naman, kahit nasaan tayo, totoo, nandun yung presence niya. Pero iba yung nandito ka sa church. Iba yung corporate worship. Yung magkakasama tayo. Kasi yung apoy ng kapwa Kristiyano mo, nahahawa ka sa apoy. Di ba? Lalo na yung mga small groups, mga testimonies na narinig natin, yung mga patotoo, nagpapalakas sa atin yun. Hallelujah. Kaya we are set apart for God, for our God. To be set apart means God chose us especially for His glory. Pinili niya tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. The church has been set apart to be a holy as God is holy. So tayo daw ay pinili ng Panginoon para maging banal sapagkat ang ating Diyos ay banal. And to tell the world that God through Jesus Christ called them out of darkness and into His marvelous light. Upang ipakita, sabihin sa mundo na tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa dilim tungo sa liwanag. Hallelujah. Nung hindi natin kilala si Lord, punong-puno ng kadiliman ng ating buhay. Ako, ang impression sa akin ay mabait na bata. Pero madalas ko na rin naikwento sa inyo, marami ditong kalokohan nun. Kaya nga sabi ko, kung hindi ko nakilala si Lord, marahil napariwara din ako. Kasi papunta na ako dun nababarkada na rin. Pero salamat dahil pinili tayo agad ni Lord na kinuha niya tayo. Hallelujah. As a Christian, I am set apart to show, so tayo yan, the great and marvelous love of God He has for us and to live a life that is holy before God. Mamumuhay tayo na mayroong kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. This means living a life that is not conformed to the ways of the world. Ang pagiging banal po ay pamumuhay natin na tayo ay hindi nahahawa ng mundo. Hindi tayo naapektuhan ng mundo. Ang tanong po sa umagang ito, ikaw ba ay masaya pa rin sa buhay mo ngayon? Masaya pa rin po ba kayo kahit ganito sitwasyon natin? Amen. Hindi tayo mahahawa ng mundo. Kahit ganun ang sitwasyon sa mundo, yung joy na nasa atin na binigay ng Panginoon, hindi mawawala. Bagkus ito ay lalo pang lalago. Amen? Hallelujah. Praise God. So hindi na po tayo nako-conform sa pattern of this world. Naalala ko yung illustration na ginamit din ni Pastora Maricel to dun sa ano niya nung sa encounter natin na bakit nga ba yung isda, di ba? Yung isdang dagat na kung saan nakatira sa maalat na tubig. Ang tagal niya nakatira doon. Pero kapag niluluto ninyo, nilalagay niyo pa rin na asin. Di ba? Bakit? Kasi hindi na pe-penetrate ng alat yung katawan niya. Ibig sabihin yung kaliskis niya, sobrang protection yun. Dapat ganun ng mga Kristiyano. Na kahit na lumalakad tayo sa mundong makasalanan, lumalakad tayo sa mundong walang Kristo, hindi tayo naapektuhan. Kasi meron tayong shield. Amen? Ang ating pong shield ay ang blood of Jesus. Hallelujah. Kaya nga nasabi ko rin na kung minsan na meron pa rin nagagawa tayo na napapalpak pa rin talaga sa salita ng ng sanlibutan. Napapalpak pa rin ang buhay, minsan mga desisyon, minsan nagagalit pa rin, pero ang protection natin ay ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin na. Kaya meron tayong conviction palagi at na itatama natin yung mali sa ating sarili. Alam natin lahat yung verse na yan, Romans 12:1 and 2. Hindi na po natin babasahin. Nasabi doon na huwag na tayong mag-conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Hindi na po tayo tutulad sa mundo. Ang ating isip ay itatransform na. Babaguhin natin ang ating isip at itutuon natin sa ating Panginoon. Once someone received Jesus Christ as their personal Lord and Savior, they are set apart from the world and unto God. Okay, next. Nabanggit na to kanina. Tayo po ay, sino po dito gustong mag-migrate? Meron dito mga nakaranas na sa abroad. Yung pinsang ko, galing sila sa abroad. Ako once lang, pero hindi pa ako nagma-migrate. Alam niyo po ba, nag-migrate na tayo? Tayong lahat, nag-migrate na. Kasi
transferred na tayo from darkness to light. Kaya nag-migrate ka na. Dati nasa dilim ka, ngayon nasa liwanag ka na. Dati pangit ang buhay mo, ngayon maganda na buhay mo. Hindi ba? Dati punong-puno ka ng takot. Ngayon punong-puno ka ng kapayapaan. Dati puno ka ng galit, ngayon puno ka ng pagmamahal. Hallelujah. Sabi dito sa Acts 46:18, and you will open their eyes to their true condition so that they may turn from darkness to the light and from the power of Satan to the power of God. Nung nasa dilim pa tayo, nasa kay Satanas tayo, dalawa lang naman talaga. Huwag na natin itanggi. Pag wala ka kay Kristo, na kay kanino ka? Kahit sabihin mo pang matuwid ka at di ka nagkakasala. Dalawa lang talaga pwede mong puntahan. It's either kay Satan o sa ating Panginoon. Kasi kahit matuwid ka, sa sarili mo lang yun. At sabi nga sa Bible, hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay kay Kristo. Hindi po ba? Hallelujah. And from the power of sin, by placing their faith in me, they will receive the total forgiveness of sins and be made holy, taking hold of the inheritance that I give to my children. At isang maganda pang verse sa Isaiah 9:1-3. No more gloom for those who are in distress, although the Lord greatly humbled the regions of Zebulun and Naphtali. He will one day bestow upon them great honor from the Mediterranean eastward to the other side of the Jordan and throughout the Galilee of the Gentiles. Verse 2, those who walk in darkness have seen a radiant light shining upon them. They once lived in the shadows of death, but now glorious light has dawned. Yan tayo. Lord, you have multiplied the nation and given them overwhelming joy. They are ecstatic in your presence and rejoice like those who bring in great harvest and those who divide up the spoils of victory. Hallelujah. Yung mga tinransfer na Lord from darkness to light, na tayo po yun, punong-puno daw tayo ng joy, overwhelming joy. Hallelujah. Kaya dapat hindi na ikaw yung tao na malungkutin o matamlay o lulugo-lugo. Alala ko si Marlon na yung si Marlon, yung Facebook name niya, Marlon Lugo-Lugo. Natawa ako doon, nabasa ko si Marlon Lugo-Lugo. Hindi na po tayo lulugo-lugo. Amen? Hallelujah. Ang anak ng Diyos, masayahin. Ang anak ng Diyos, hindi malungkot kasama. Ang anak ng Diyos, hindi iniiwasan. Di ba? Dapat, sa mata mo pa lang, nakikita na yung joy. Kaya nga tayo, naniniwala kayo doon sa di ba, yung, alam mo kung nangyayari sa inyo to, yung, tawag doon, Holy Spirit, yung, nakalimutan ko yung right word, yung kahit hindi mo siya alam na Christian, sa mata pa lang alam mo Christian. Pag nakausap mo, iba yung pananalita, tapos tatanungin mo siya, Christian ka ba? Sasabihin niya, oo. Discernment, yun. Discernment in spirit. Hallelujah. Dapat ganun. Na kung saan pag may kausap tayo, tatanungin tayo, Christian ka, no? Hindi yung pagkausap tayo, kinakainisan tayo. O anohin natin, pasimplihin natin. Dapat ikaw ay taong laging nakangiti. Wag yung taong laging pasa ng buong mundo. Kahit may problema, nakangiti. Alala ko nun, yung sikat na kanta sa amin nung bago tayong Christian. Kahit may problema, kahit walang pera, ang na kay Kristo'y laging masaya. Amen! Si Ate SP, alam mo yan. Tuwan-tuwa tayo sa mga kantang ganon. Medyo binago natin yon. Ginawa natin, kahit may problema, at konti ang pera, kasi hindi naman talaga nawawala ng pera. Minsan kumukonti lang. Ang na kay Kristo'y laging masaya. Di ba? Amen! Ako nga, kahit na kulang ang ngipin ko ngayon, masaya pa rin. Hallelujah. Praise God dahil yan sa ating Panginoon. So tayo po ay dapat nakikita na yan sa atin. Dahil tayo ay from darkness to light. Dating buhay natin, madilim. 3 kinds of darkness. Physical darkness, mental darkness, spiritual darkness. So syempre alam natin lahat, physical darkness, yun yung absence of light. Na kung saan, pag walang ilaw, hindi tayo makakita. Di ba?
Mental darkness, ito daw po yung hindi pagkakaalam sa mga bagay-bagay. O kumbaga sa salitang mundo kabobohan. O meron pa maganda doon yung walang malay. Meron mga salitang kanto na magagamit diyan. Ako meron ding mga sa sarili ko, meron mga bagay na hindi ko alam. Ibig sabihin inosente ko doon. Hindi ko kayang gawin, ganun. Kasi hindi naman talaga lahat alam natin. At syempre, yung spiritual darkness na tinutukoy, yung dating darkness na buhay natin, ito yung absence of God in our life. Wala pa tayong Panginoon nun. Kilala lang natin sa pangalan ng Panginoon, pero hindi natin siya karelasyon. Wala tayong personal relationship sa ating Panginoon. Matagal na yata ako na ginaurasan. Jesus is the light, meaning that He makes God's unapproachable glory accessible in my life. Mamaya tatagalogin po natin. Jesus was considered unapproachable light. Sabi, makikita yan sa 1 Timothy 6:16. And what Job said, si Job po sa Bible, we cannot find and made God findable. Kasi binanggit ni Job doon na hindi niya makita ang Panginoon. When I look to the east, look to the west, hindi rin niya makita si Lord. Yun yung time na dumadaan siya sa pagsubok. He is great in power, justice, and abundant righteousness. He will not violate. And while that is true, that He is a powerful and pure, and we are weak and sinful, Christ made it possible for God's power and purity to be realized in our life. Therefore, bringing the beauty of God's light or glory to our messy, dark minds and hearts. Okay, ano ba itong binasa ko na to? Ito yung buod nung binasa ko. Kanina po, binasa natin sa simula, yung sa New Testament, 1 Peter 2:9. Tapos yung katugma niya sa Old Testament. Sa Old Testament, hindi pa dumadating si Jesus. Alam natin lahat. At mataas po ang standard ng ating Panginoon. Kaya nga nung kahit na ang saserdote namamatay. Di ba? Pag hindi karapat dapat mamamatay. Pag hindi karapat dapat sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya there is no way for us to go to heaven. Kaya hindi ba kayo magiging thankful kay Jesus na dumating siya? Kaya nagkaroon ng 1 Peter 2:9 dahil kay Jesus. Nung dumating si Jesus, nabuksan na yung kalangitan sa atin. Hallelujah. And it is a privilege to be a son of God. Ayun po sinasabi dito. Sabi dito, ang ating Panginoon daw dati ay unapproachable light. Pero nung dumating si Jesus, nasa 1 Timothy 6:16 yan, basahin ninyo. Nung dumating ang ating Panginoon, nakita natin yung liwanag dahil kay Jesus. Hallelujah. Ang standard ng Panginoon noon ay dapat banal na banal. Di ba? Kaya nga merong 10 commandments. Kailangan masunod yung 10 commandments. Kaya niya binigay si Jesus kasi wala makasunod dun sa 10 commandments. And out of love pa rin ng Father, kaya binigay niya si Jesus. Kasi pag hindi dumating si Jesus, hindi siya nag-shed ng blood, hindi tayo maliligtas. Kaya pasalamatan mo, Panginoon, na dumating ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan na nagiging familiar tayo dito sa sermon na to o sa mensahe na to, parang lagi natin naririnig. Pero pag binulay-bulay ninyo kung ganong kalaki yung love ng Father sa atin at kung ganong kalaki yung love ni Jesus, lagi tayo magiging thankful at laging magiging puno ng ngiti ang ating mga labi at lagi tayong kakikitaan ng godly things, godly ways sa ating buhay dahil sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. We belong to God. Next. Tayo ay para na sa ating Panginoon. Psalms 100 verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His people, and the sheep of His pasture. Tayo daw po ay kanyang mga tupa. Ang isang pastol ay laging nag-aalaga sa tupa. We are safe and secured. Kaya kinanta natin kanina yun we are secured that our God is here. And He stays the same. His love remains. Doon pa lang sa mga song na yun, mensahe na yun. Hallelujah. Kapag alam mo ng ating Panginoon, ang ating pastol, hindi ka na mag-aalala sa buhay mo. May kausap ako kahapon dito. Hindi ko na babanggatin kung sino siya. Itago na lang natin sa pangalan na
Dati ang dami niya, ang laki ng problema niya, ang pagbabayad sa bahay. Pero kumilos ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, totoo talaga na magtiwala ka lang. Ngayon may pambayad na siya. Dati pinoproblema niya yon, ngayon meron na. Nag-provide si Lord. Hallelujah. Basta sumunod lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi siya yung pastor natin. Hindi niya tayo pababayaan. Isaiah 43, 1-2. Maganda to, basahin natin. But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Hallelujah. Nahinto po ako dahil naiiyak ako at natatouch ako sa mga binabasa natin. Hallelujah. Minsan po kasi ako personally, ganun din. Nagkakaroon namang alalahanin. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong pandemic talagang tinuruan ako ng Panginoon na sobrang magtiwala sa Kanya. At iba yung masasabi ko na yung confidence ngayon na pagtayo sa harapan ng Panginoon. Kasi I have proven His love na talagang sinasabi ni Lord na sa inyo ngayon na totoo akong Diyos, magtiwala ka lang. Sa oras na to, kung meron po dito na medyo nasi-shake kayo, sabi ni Lord, magtiwala lang kayo, mahal na mahal ko kayo. Treasure ko kayo, apple of my eye. Chosen, even before the foundations of the world. Hallelujah. Kahit daw lumakad sa apoy, hindi tayo masusunog. And lastly, eto, sino dito nangarap ng maging broadcaster? Meron tayong dalawang broadcaster tuwing umaga. Pastor John and Pastora Maricel. Hallelujah. Ay, ang ganda nung team song. Yung kaya gumawa nun. Okay. Lahat daw tayo ay broadcaster. Bakit? Sabi kasi dun sa last nung verse, ay, balikan nga natin yung verse na yun. Yung 1 Peter 2:9. Dahil patapos na po tayo. Yun, sabi dito sa huli, He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Hallelujah. Kaya ikaw ay broadcaster. Ano po ba trabaho ng broadcaster? Tagapagbalita. Nagpapaabot ng mensahe o anuman sa ating mundo ngayon. Laging ako din ako nanonood kasi nasasawa na ako sa binobroadcast. Laging yung number ng at dagdagan na naman ng 2,000 ang infected ng di ba? Araw-araw ganun. Pero yun talaga trabaho nila wala tayong magagawa para paalam sa atin na nangyayari. At tayo, anong dapat nating paalam? Dapat hindi manatili sa atin tong message na to na tayo ay chosen. Hindi lang po tayong chosen kasi ang gusto ng Panginoon lahat maligtas. So we need to broadcast the good news. Hallelujah. Ikalat po natin ang mabuting balita sa paraan na pwede nating gawin. Marami po tayong paraan na pwedeng gawin. Hindi naman po ibig sabihin na kailangan magpastor ka na o kailangan maging evangelist ka. Hindi lang naman po doon. Marami pong paraan. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kung ano yung talento na alam mo, na magagamit mo, ikaw ay nagbibigay ng kalakasan sa iglesia, ikaw ay tumutulong na kung saan para ikalat ang mabuting balita. Hallelujah. Each and every one of us has a special gift, talent, and ability. Okay, meron pong magaling mag-preach, meron magaling magturo, meron magaling mag-pray, although lahat tayo nagpe-pray, merong mga awit yan, merong mga manunugtog, at merong magaling magbigay, di ba? Napakalaking tulong po yung financial support sa church. Okay? Pero lahat po tayo are called to proclaim talaga ang gospel ng ating Panginoon. Sa pamamagitan lang po ng ating buhay ay pinoproklama na po natin ang mabuting balita. 2 Corinthians 5:18-19, And God has made all things new and reconciled us to Himself
and given us the ministry of reconciling others to God. Yan, ang ating ministry. Reconciling others to God. In other words, it was through the Anointed One that God was shepherding the world, not even keeping records of their transgression, and He has entrusted to us the ministry of opening the door of reconciliation to God. Yan po ay in-entrust ni Lord sa atin. O kanina masaya-masaya tayo, pinili, treasure, pero meron po tayong trabaho. Gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon na mag-reconcile ng tao sa ating Panginoon. Dati na po nating pinag-aaralan o naririnig yung ano ba ang nangyari nung hindi natin kilala ang Panginoon, nahiwalay ang tao, hindi ba? Nung dumating si Jesus, siya yung nag-reconcile ng tao sa Diyos. Ngayon, meron tayong trabaho na dapat gawin. Dapat maibahagi natin ang mabuting balita sa iba. Ito po yung panghuli po. The appeal of an ambassador of Christ. So ito, tatlo lang bagay lang po sa ating pagtatapos. Bilang mga representative ng ating Panginoon, dapat po ang ating ibabahagi sa iba ay motivated by the love of Christ. Hallelujah. Ibahagi po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa iba. 2 Corinthians 5:14 to 15. Sabi dito, for it is Christ's love that fuels our passion and motivates us. Okay? Ang nagbibigay po sa atin ng lakas ay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Because we are absolutely convinced that He has given His life for all of us. This means all died with Him so that those who love should no longer live self-absorbed lives, but lives that are poured out for Him, the one who died for us and now lives again. Sabi dun sa simula, Christ's love that fuels our passion and motivates us. Ito po yung nagbibigay sa atin ng motivation, yung love ng ating Panginoon. Hallelujah. At ito rin po ang i-share natin na ang lahat ng tao ay mahal ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo. Sabi ko nga, ang ating Panginoon, napakamakapangyarihan. Kilala niya lahat ng tao at lahat ng tao ay gusto niyang maligtas. Kaya lang, may free will talaga. Meron, ang mga tao, meron talaga matigas ang puso. Di ba? Meron din naman na talagang agad-agad ay tumatanggap sa Panginoon. Pero hindi po natin papansinin yun eh. Ang gagawin lang natin, talagang maibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Pangalawa, bring the message of reconciliation. So ito nga po yung maikwento natin sa kanila na dati ay talagang tayo nahiwalay sa Diyos. Pag hindi natin kilala si Kristo, kahit anong relihiyon meron ka, pag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka maliligtas. Iyon lang po talaga ang mensahe. Kailangan tanggapin mo si Kristo para maligtas ka at magkaroon ka ng personal relationship. And huli, sa ating pumanghuli, ministry of God's grace in others' life. Ibabahagi po natin na ang ating Panginoon ay mabiyaya at hindi lang sa atin mabiyaya ang ating Panginoon, kahit sa iba ay binubuhos ng Panginoon ang biyaya niya. Hallelujah. 2 Corinthians 6:1 sa ating last verse. Now, since we are God's co-workers, we beg you not to take God's marvelous grace for granted, allowing it to have an effect on our lives. Ang God's grace daw, binibigay sa lahat. Amen, di ba? Lahat tayo, mayroong grace na tinatanggap. Kaya lang iba-iba yung ginagawa natin sa grace. Kung minsan, nate-take for granted yung grace ng ating Panginoon. Hallelujah. What we need to do is, yung grace na to, ma-share natin sa iba at di mawalan ng kabuluhan. Kung natanggap na natin ang biyaya, hindi po mawalan ng kabuluhan sa atin yan, hindi mag-stay sa atin, talagang ma-share natin sa iba ng ating Diyos ay mabiyaya. Amen. Hallelujah. Purihin po Panginoon at nawa po ay ang mga salita ng Diyos na ito na binigay ng ating Panginoon sa atin, nagbigay ng reminder, nagbigay ng kalakasan sa atin lahat bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo po muli manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensaheng aming narinig. Dawa patuloy maging kalakasan sa amin at maging hamon na kami nga po ay tunay na tumayo ayon sa pagkakilala mo sa amin at ayon sa tamang identity namin, Lord, to use this life
for your glory, O God, to serve you and makilala rin ng maraming tao na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, at sila nga po ay tunay na tumanggap din sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, palangin po lahat ng nakapakinig at lahat ng naging bahagi ng gawa nito, lalo po ang iyong ginamit na lingkod na sa Pastor Boyd Dionisio. Continue to bless him more and continue to work in his life. For this we pray in Jesus' name, Amen. So, wag muna po tayong walis. Let's worship God all the more. And see you again next week for another edition of God's Word for you. God bless. There's a place for I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child.